sa tinatawag nilang mini trial. Nako po. VP Sara Duterte, wagi. Diyan sa hearing na yan, wagi si VP Sara Duterte. Habang si Madriaga, nako po, palpak ang mga drama. Pero ito ang mas matindi. Habang tumatakbo ang proseso, kitang-kita ng taong bayan, may ilan o karamihang mga mambabatas na para naging abogado na ni Madriaga. Obvious kayo. Bias, kampihan, o may tinatago. Dahil sa halip na hanapin ng katotohanan, na sinabi pa nga nila, you can test the credibility of the person, the source, the resource person. Halatang pinupus ang side ni Madriaga. Kaya ang tanong ngayon, eto bang tinatawag nilang mini trial ay isang mini palabas lang? Nako. Bakit tila nababaligtad ang sitwasyon kahit malinaw na ang mga sagot? At dito papasok ang mas malaking revelasyon na posibleng maglantad kung sino talaga ang mga buwaka ng inambuaya sa loob ng sistema. Panoorin mo to hanggang dulo dahil ang huling detalye posibleng mamumulat ang iyong mga mata dahil sa tindi. Nakapaw, ayan na. Eto, pag-usapan na ho natin. Kasi ngayong araw na ito, yung sinasabi nilang, yung excitement na binibuild nila na merong matinding pasabog daw si Madriaga. Para bagang granada. Di ba? Pag may pasabog kang granada, pag bato mo sumabog sa mukha mo. Ganun na nangyari. Na supposedly, sana'y ito'y makakatulong dun sa kanilang pautot na impeachment, abay lalo bumagsak, lumagpak yung mga pangyayari sa mini trial nila. Alam mo, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Malupit po ito. Malupit po itong usapin na ito. Kaya kapit lang kayo sa inyong mga silya. Kapit lamang po kayo sa mga inodoro. Kasi malay ko kung tumatatsi kayo habang nanonood kayo. Kumapit lang kayo dyan sa inyong kusina. Yung iba nagluluto habang nanonood. Pwede bang paki-comment naman kung ano ang ginagawa ninyo habang pinapanood ninyo si Banat Bay? Yung ano lang yung rated GP lang, general patronage lang. Huwag kayong kung ano-anong i-comment dyan, ha. Yung ano lamang po, pang pamilya, ha, pang pamilya lang. Ano po ang inyong ginagawa habang pinanonood? Kasi meron akong kaibigan. Binabati ko po siya at sa kanilang pamilya. Abay, habang sila nasa excursion, sila ho ay nag-swimming. Kesa sa radyong pinapatugtog, abay, yung ating video. Sabi ko nga, pambihira. Nakakahiya naman yan. Binabati ko yung mga nagsiswimming dyan. Hoy! Sa lahat ng mga nagsiswimming at hindi nakakakilala kay Banat Bay, habang naririnig nyo itong boses na ito, hoy! Mapapaginipan nyo na ako. Hindi, kasi maraming lumalapit sa atin, sinasabi nila, alam mo, Banat Bay, binging-bingin na kami kasi yung nanay namin habang pagising, yung bunganga mo ang naririnig. Dati, sermon ng aming mga ina ang naririnig. Ngayon, yung bunganga mo na ang naririnig namin. Pagpasensya nyo naman. Huwag kayo mag-alala, ha? Itong boses na ito, maririnig nyo ito hanggang pagtulog nyo. Babangunguting kayo. Ito nga, pag-usapan na ho natin dahil matindi ang pasabog daw ni Madriaga pero sumabog sa mukha niya. Ito kasi alam mo, sabi nga nila, magsabi ka ng katotohanan. Alam mo, ito, ladies and gentlemen, na people in the house, always remember this. Magsabi kayo ng katotohanan at siguradong kayo'y mananalo at magwawagi. Pag kayo nagsinungaling,
maaaring magwagi kayo sa kasalukuyan sa iyong pananaw, sa pananaw ng iilan, pero darating din ang punto na mabubuking ka at mapapahiya ka at masisira ang iyong credibility. Tandaan nyo ho yan. Kaya nga, lagi ho nyong pangahawakan ng katotohanan lamang. Oh. 'Di ba? Wag na wag kayo mag-iimbento ng kasinungalingan. So, ibig bang sabihin nito, Banat Bay, you possess the truth? You possess the best? Hindi ho yun na sinasabi ko. Kasi meron naman ding talagang tao na narinig niya yung katotohanan, nagbigay siya ng opinion dun sa katotohanan na yon. Ngunit, sablay yung kanyang opinion. That I can forgive. Di ba? Pero yung alam mong kasinungalingan, yet pinupush mo pa siya sa tao, yet pinapakalat mo pa siya, yet sinishare mo pa siya, pero alam mo ng kasinungalingan, yan, sasabog sa mukha mo yan in the future. Lagi ho nating tatandaan. Kasi there is the truth that you cannot bend. There is the opinion around the truth that can be mistaken o pwedeng mali yung iyong opinion o yung conclusion mo. But still, nandun ka sa katotohanan. Naandun ka, iba lang ang tingin mo doon sa katotohanan. Iba lang ang iyong conclusion. Pwede yun. Pero meron din naman outside dun sa truth mismo. Yung sinasadya mong kasinungalingan ang ipinapakalat mo o sinasabi mo. You do not care whether ito ay kasinungalingan, mali, basta ikaw, iyan ang ipupush mo kasi may agenda ka. Naintindihan mo natin? Kaya dito, mga kababayan, napaka-importante natin maunawaan na dito sa ginagawa ni Madriaga, kesa na natutulungan siya habang tumatagal, sabi nga ni Attorney Paulo Panelo, tama siya dito sa sinabi niya, let him talk. Hayaan niyo siya magsalita na magsalita na magsalita. Dahil pag nagsalita ang isang taong sinungaling, talagang madadapayan along the way. Kasi nga, kasinungalingan, imbento. Yan ang nangyayari ngayon kay Madriaga. Dahil sa tindi ng kasinungalingan niya, halatang halata tuloy na one, kinakampihan siya ng mga mambabatas, sinasalsal ng mga mambabatas, pinapaulit-ulit ng mga mambabatas. Pangalawa po ay talagang ito'y magiging isang matinding katatawanan para sa iba. Panoorin po natin, ha? 24 oras wait lang. at hindi inabot ng 11 araw ang pag-ubos umano sa 125 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte na inihatid sa iba't ibang individual. Isa yan sa mga alegasyon na nagpakilalang dating aide umano ng bise na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Duterte. Idinetalye rin ni Madriaga ang kaugnayan niya sa bise, gayon din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumausap umano sa ilang retiradong general para patalsikin sana si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok live si Tina Pangiliban Perez. Tina! Mel Emil Vicky sa kanyang kauna-unahang pagharap sa House Committee on Justice, idinetalya ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte nasira kung paano niya dineliver sa ilang individual ang 125 million pesos na confidential funds. At hindi daw niya ito ginawa sa loob ng 11 araw, kundi sa loob lang ng 24 oras. Mula sa pagsundo sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kung saan siya nakadetine, hanggang sa pagdating sa Kamara, napakahigpit ng pagbabantay. Alam nyo yan yung tinatawag na Gobel. Kilala nyo si Gobel? Ha? Yung Gobel Principle. Kaya paulit-ulit din na sinasabi nitong mga media. Alay, sabihin ang kasinungalingan, repeated, often enough becomes the truth. Diba? Sabi nga, a lie repeated often enough becomes the truth. Ibig sabihin,
Pag ang isang kasinungalingan daw ay paulit-ulit mong sinasabi, nagiging katotohanan na ito. Yan yung di umanong quote daw ni Joseph Goebbels. Kaya papansinin ninyo ang media, pajulit-julit na sinasabing ano daw to ni bagman daw to ni BP Sara Duterte, kesyo tao daw ito ni BP Sara Duterte. Paulit-ulit nila yan eh. Ang tawag dyan, Joseph Goebbels principle. A lie repeated often enough becomes the truth. Pag paulit-ulit, kahit kasinungalingan, ay magiging katotohanan na sa taong. Kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Naka-bulletproof Mantakin mo, yan ay kidnapper. Ha? Yan po ay ng kidnapping. Ganyan ang trato nila. VIP. Wow! Alam mo, hindi ko masisi yung mga NBI, mga kapulisan. Siyempre, nautusan lang ito mga ito. I-escort nyo yan. Bantayan nyo yan. VIP yan. Yan ang magpapabagsak kay BP Sara Duterte. Yan ang, siyempre, yan ang litanya ng kanilang mga boss. So, wala sila magawa kung hindi magbantay. Kahit alam nilang, ay, nakidnapper to Ba't ganito ka VIP sa amin? Ini-escortan pa man din namin. vest at helmet si Madriaga. Tinanggal lang ang posas nang iupo na sa komite si Madriaga. Sinabpi na siya ng House Committee on Justice kaugnay sa naging papel niya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Pinabasa kay Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan inilatag niya ang kanyang kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Duterte noong panahong mayor pa lang ito ng Davao. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ni Madriaga ang ilang litratong magpapatunay raw rito. Ang screenshot ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo ito na hindi natatakbong presidente noong eleksyon 2022. Sabi ni Madriaga, isa siya sa mga tumulong sa kampanya ng bise. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Anak ka ng wewe. Dahil kulang yung pag-iyak niya, kailangang gatungan nung may utang kay BP Sara Duterte. Umiiyak ka ba? Umiiyak ka? Bakit? Kawawa ka naman, umiiyak ka. Dahil nagsasabi ka ng katotohanan, umiiyak ka. Ang inang... Sorry naman. Talaga nga naman, kasi hindi kumpleto yung kwento. Kulang yung iyak niya. Pigil yung iyak niya eh. Siyempre, yun yung script. Kailangan umiyak siya. Di ba? Kailangan na umiyak ka. So, kulang. So, sabi, kailangan ng tulungan to. Umiiyak ka? Para maging headline, Madriaga umiyak sa pagsisising mga nagawang mali dahil kay Vice President. Ang inang niyang kagaguhan, alatang-alata kayo? Are you crying? Are you I crying? just remember one moment. Are you crying? Are you crying? You are nearly crying. Malapit ka nang umiyak. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Nakakatawa talaga kayo. Ay, nako. Malungkot lang po. Malungkot Nang lang manalo- daw, hindi siya umiiyak. Ang inang yan. Sorry, nakakatawa kasi talaga eh. Grabe, sabi ko nga nung pinapanood ko to.
Ano ba yan? Talaga namang sablay naman sobra yung nila, yung kanilang script. Parang tanga lang. Parang tanga lang talaga. Vice-Presidente, nagpatuloy raw sa pagtulong kay Duterte si Madriaga. Idinetalya niya rito ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-an niya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously and upon direct instruction sa PRRD, Sarah, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Madriaga, confidential funds daw ang mga ito. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Yan. Ginamit din daw siya Para masapawan yung flood control project na mali-malitang binigay sa mga congressman na nakaupo dyan. Ang bago nilang pautot ngayon ay hindi lang daw 11 days, isang araw lang daw. Kasi nga 'di ba kung mapapansin ninyo, merong mga nagsasabi na masyado kayong concern sa confidential fund ni VP Sara Duterte na naghahalagang 125 million. Samantalang hindi kayo concerned doon sa mga mali-malitang binitbit ng isang araw sa mga congressman. So para daigin nila 'yon, ang ginawa nila, gawin na lang natin 1 day. Yung 11 days na propaganda natin. Ang ina niya, bobo talaga. Sorry pero eto, malalaman mo talaga na may something dito sa mga ito. No, may something. Hindi ko alam kung ano trip nito mga to, pero katatawanan na talaga. siya bilang dummy sa bank accounts para sa paglipat ng milyong-milyong pisong pera noong panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later instructed to sign an entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to this because at the time I had complete trust in PRRD and his close associates. Alam daw ito ng dating Pangulo at may mga pagkakataong inutusan pa siya nito. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. May pagkakataong humingi pa raw si Digong ng tulong kay Madriaga tungkol sa problema umano ni Attorney Mans Carpio, ang asawa ng bise, kaugnay ng Bureau of Customs o BOC. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Ikunento rin ni Madriaga na matapos manalong bise ni Duterte, kasama raw siya ng kausapin ng dating Pangulo ang ilang retired general ng Armed Forces of the Philippines para sa Grabe kwento pagpapatalsik niya, kay no? Pangulong Marcos pagsapit ng 2025. The general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will
be considered, which include assassination, Sa affidavit ni Madriaga, lumalabas na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. sometime Ayan na. in October 2025, after I got arrested for alleged kidnapping. I was surprised to see Sarah through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail Warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sarah and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Grabe obsession nitong maman to, no? Ultimong, hindi ko alam, ewan ko ha, grabe yung obsession niya dito kay BP Sara Duterte. Halatang ramdam na ramdam mo eh. Mantakin mo, makita mo yung tao. 2020, ano daw yun? 2025? Makikita mo yung tao. Si BP Sara pupuntahan ka? Dadalawin ka? Eh alam na nga nila na ikaw ay kalaban, ikaw ay tumitistigo laban sa kanya. Tapos dadalawin ka pa niya. Tapos yung may hawak yung mismong establishment o yung kulungan na kung saan ka nakakulong, eh mga taga-gobyerno, nakalaban ni BP Sara Duterte, tapos dadalawin ka pa. Ina naman. Ano ba namang kwento yan? Pantanga lang eh. Eto. When I said hello, I Na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. sometime in October 2025, after I got arrested 2025, October, oh, mantakin mo, oh. Di ba? Mantakin mo ba? Tapos dadalawin ka? Anak ka ng wedding. Ang for labo alleged talaga. kidnapping. I was surprised to see Sarah through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail Warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sarah and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Nako naman. Imbitado rin sa hearing si Vice President Ang lupit mo talaga. Iba ka. Tingnan mo ito, ha? Sara Duterte. Katunayan, inilatag pa ang kanyang nameplate at ilang beses din siyang tinawag sa hearing kanina. Pero hindi po dumalo ang bise. Nandito naman yung kanyang abogadong si Attorney Michael Powa. Pero nilinaw ni Powa na nandito siya hindi bilang bahagi ng defense team ni Vice President Duterte, kundi sa bisa ng sabina na ipinalabas ng House Committee on Justice sa kanya bilang dating opisyal ng DepEd. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Kita mo, diyan pala makikita mo na kaagad na na merong discrepancy, 'di ba? Bakit kanyo inimbitahan yung POA, yung si Attorney POA, pero hindi naman siya tinanong? Wala naman. Kung hindi ang focus talaga ngayon, si Madriaga lang. Anong kwenta yun? 'Di ba? Para bang naglolokohan? Eh, naku po. Anyway, eto pa.